Sigurado po ako siya po yun. Kaso po madumi po siya eh. Tsaka may balbas po siya. Hindi niya po ako nakilala. Pero sigurado po ako si Papa Nick yun. May pinagsabihan ka na ba nito? Wala naman po. Wala naman pong naniniwala sa akin eh. Pwede bang sekreto na lang muna natin to? Huwag mong sasabihin na kahit kanino. Kahit po kay Tita Ched. Basta sa atin na lang muna. Hindi pa naman tayo sigurado eh. Tsaka na lang natin sasabihin. Okay po. Hahanapin niyo po siya? Babalitaan na lang kita. Mag-iingat ka lagi, Trudis, ha? Ano daw? Nakita ni Trudy si Sir Nick? Trudis, nakita mong papa mo? Hindi po totoo yun. Anong hindi totoo, Trudis? Totoo bang nakita mo ang papa mo? Hindi po. Gusto ko lang po siya maging si Papa. Kasi po namimiss ko na po siya. Migs, bakit ka kagad naniwala sa bata? Malakas ang kutob ko na nagsasabi siya ng totoo. At kung totoo nga yung sinasabi niya, ibig sabihin nasa panganib din ang buhay niya. Dahil kung sino man ang nagpapatay kay Sir Nick, siguradong may masamang balak din sa kanya. Sa tingin mo may connection to kay Alvin? Kilala kaya niya yung taong nagpapatay sa amo mo? Hindi ko alam eh. Pero lang naman ang dahilan kung bakit pinatay si Sir Nick eh. Siguro, nabayaran ng konti si Alvin. Pero malakas ang pakiramdam ko. Nasa loob lang ng bahay nila Trudis ang kaaway nila. Kung ganun, simulan mo ng paghahanap. Gamitin mo yung kotse sa baba. Salamat ho. Alis na ako. Hindi ako papayag na bumalik siya kay Migs. Talagang aagawin niya ni Migs sa'yo. Magkaroon na ng pagkakataon yun. Hindi pwede. Hindi ako papayag na maulit pa yung nangyari nun. Trudis, babalik ko na ito ulit, ha? Kaya mo pa ba? Opo. Sige na. Kaya mo pa. Hoy, baba mo yan. Dali mo sa kotse yan. Hanggang kailan ba talaga ako magiging yaya dito? Ako naiinip na. Ang pinag-usapan natin, magiging senyorita ako dito eh. Alam ko. Pero maghintay lang tayo ng sandali hanggang makaalis ang matanda. Gusto mo, tirahin ko siya? Hindi. No. Hindi na kailangan. Kamamatay lang ni Nick. Baka maging mainit tayo sa mga pulis. May panahon din ng matandang yan, anak. Eh di ibig sabihin, mas matagal pa ako magiging yaya dito. Precious anak, hindi ko naman nakakalimutan kung ano ka talaga dito sa bahay na ito. Pero gusto ko lang na maghintay tayo ng konting-konting panahon na lang, my precious daughter.
po si Ate Precious? At sino may sabi sa'yo umalis ka sa kinapupwestuhan mo? Di ba may parusa ka? Inutusan po ako ni Granny Hershey na dalito sa kotse. Ah! Inutusan ka rin ba niya na makinig sa usapan ng may usapan? Hindi po. Halika nga dito. Gano'n naman pala eh. Eh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala po. Halika dito, Trudis. Kung ano man yung narinig mo, itago mo na lang, ha? Dahil kapag nalaman ko na may pinagsabihan kang iba, magagalit ako. At kapag nagalit ako, tatanggalin kong isa-isa yang mga ngipin mo. Alam mo ba nangyayari sa mga batang madaldal? Nabubungal. Tandaan mo yan. Ayoko po mabungal. Good! Nagkakaintindihan tayo kung ganon, di ba? Ronnie, hindi naman kaya malagay sa peligro ang buhay mo. Lalo't kapag sumugod yung mix na yun at sa bahay mo para hanapin si Alvin. Piyansado pa naman siya. Tay, naman siguro mangyayari yun. Alam mo, ang pagkakaalam ko dyan kay Migs, delivery boy yan ng mga bulaklak. Hindi siya si Bond. James Bond. James Bond, yung James Bond na nasa pelikula, bida yun. Eh, ang tingin ko dito kay Migs, siya yung alalay ng kontrabidang kalaban ni James Bond. Sino? Basta yung kalaban. Sandali, Nay, Tay. Ba't napunta na sa ganyan yung usapan? Naku, pwede ba huwag na kayo magtalo, okay? Ang sa akin lang, Ronnie, pwede ba mag-ingat-ingat ka, okay? Salamat naman at concerned ka sa akin. Aba, syempre naman. Lalo na't lagi mo kasama yung Alvin na yan. Naku, hindi ko pinagkakatiwalaan yun, no? Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Alam niyo ho ba, siya ang nagbaliktad kay Mig sa mga pulis. So, Shed, hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala na may ginawang masama si Migs? Ronnie, paulit-ulit tayo. Di ba sinabi ko nga sa'yo? Hindi talaga ako maniniwalang kayang pumatay ni Migs ng tao. Hindi siya ganon. So, hindi mo pa pala alam, si Migs ngayon, paikot-ikot, nakasakay sa kotse, hinahunting si Alvin. Ha? Kita nyo na. O, hindi ba? May pagkasahudlong yung tao na yun. Anong planong gawin niya kay Alvin pag nakita niya? Sige nga. Ano? Nasisiraan na ba siya ng bait? Alam mo dahil sa ginagawa niya yun, babalik lang siya sa kulungan eh. Kakabwisit talaga. Sir, bumalik ko ba dito yung taong grasa? Yung kanina lang? Yung taong grasa? Hindi na magagawi dito yun. Ganun ho ba? Sige ho, sir. Salamat. Sige. Granny Hershey, bakit po kayo bungal? Magdaldal ba po kayo ng bata? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bulilit ka, ha? Get out! Get out! Sino po nangaway sa inyo? Sino po nagtanggal ng ipin nyo? O ba't nangaasar ka pang bata ka, ha? Lady! Precious! Ilabas itong batang ito! Sorry na po, wag na po kayo magalit sa akin. Alisin niyo dito yan. I don't want to see her! I don't like to see her! I don't like to see you! Mukha kang kamamaw. Trudis,
sabihin mo sa akin, meron ka ba sinabi kay Lola na ayaw niya marinig? Wala po. Sige, very good. Basta, ganun lagi maging masunurin kang bata. Tita Ched! Trudis, ay, Ched, siguro maiwan ko muna kayo. Sige, nakabait ka, ha? Trudis, kamusta ka dito? Okay naman po. Sigurado ka okay ka lang dito? Kamusta naman po sila Lola Menang? Okay naman sila. Niniisip ko ngayon, ako, yung Kuya Migs mo na yan. Baka daw ibalik siya sa kulungan ngayon eh. Hinahanap pa daw niya si Alvin para gumante. Hindi naman po ganun si Kuya Migs eh. Hindi ko na alam, Trudis. Sa ngayon, hindi ko na talaga alam kung anong dapat kong isipin. Tita Ched, Ano yun? baka po iba pa yung hinahanap ni Kuya Migs. Anong ibig mong sabihin? Ang alam ko, hinahanap niya si Alvin. Sino pang pwede niyang hanapin na iba? Alvin, problema mo? Si Migs. Mukhang gagantihan ako. Sir Nick? Teka, yung bibili mo, nabili mo na ba? Sigurado ka na dyan. Wala na atrasan yan. Akong bahala sa'yo. Trudis, nag-toothbrush ka na ba? Opo, 2 beses na po. Aba, over na over sa very good si Trudis Masama yun. Kasi, ang sabi ng matatanda, kapag daw nalagasan ng ipin sa panaginip, may mamamatay.